So kahapon at nung mga nakaraan, mainit po ang usapin tungkol po sa kung paano po ipasa ang pondo. So backgrounder lamang po sa inyo, ang pinag-uusapan dito ay yung mga sinasabing overpriced. Pero pag sinabi, pag sinabi kasing overpriced, sa ating mga ordinaryong mga mamamayan, nakakaintindi po tayo na iba't iba po ang mga presyo. Ang hindi natin maintindihan, itong mga paepal na senadora na si Amy. Alam nyo kung bakit paepal? Dahil nililib naman ng sekretary. Ako sa totoo lang may mga pagdududa tayo. Normal naman na pagdududa yan. Pero kung makapagtingga tayo sa pagdududa lang, alam naman natin, ang bagong kakaupong sekretary ngayon ng Department of Public Works and Highway ay kinakapa pa itong korupsyon na nangyayari sa ahensya. Ang paghingi ng pondo, ang pagpresenta ng pondo, nasa discretion naman po yan ng Senado at ng Kongreso. Kung yun ay papasahin o hindi. Ang issue kasi, tinapyasan, pagkatapos ibalik yung tapyas. Ang hindi lang kasi po, nag-akma sa prinsipyo ng bagong Department of Public Works and Highway Secretary, ito pong version ng Senado na ipinasa sa third reading, na kung saan maaapektuhan po ang implementasyon ng proyekto kapag tinapyasan po ang pondo. Aminado naman ang Department of Public Works and Highway Secretary na hiniling na pong tapyasan. Pero nung dikalaunan, gusto nila ipabalik because nakapagbalangkas sila ng mga safety measure na pwede po nilang ilaban doon sa mga abusado, sa mga hindi mapagkakatiwalaan. Kasi aminado naman ang Department of Public Works and Highway Secretary na kahit nga yung mga district engineer niya, hindi niya pinagkakatiwalaan 100%, which is normal yun because ang issue na pinag-usapan ngayon is trust and confidence. So itong mga senador, itong mga congressman, makinig sa kung ano po ang implementing body, ano po ang kanilang gusto, paano nila i-implement ito. Ngayon, kung gusto ninyong tapyasan ng pondo, huwag nyo namang i-discriminate kung ano ang tinapusan ng taong kaharap ninyo, katulad ng ginagawa ni Amy. Anong kinalaman kung halimbawa hindi engineer, o halimbawa hindi engineer itong si what we call this Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, pero pinuri ninyo mga ihudi-puta kayo noon. Mamaya pinagsasampal ko kayo ng katotohanan, mga litsugas kayo. Hindi ko makita kung saan yung comment dito sa comment section. Ang sarap-sarap ninyo palunukin ng katotohanan. Litsugas kayo. You are trying to underestimate Amy, what we call these credentials. Ang nangyari sa Senado kahapon as a bicameral, credentials shaming, which is not supposed to happen. Diba? Halimbawa, kung ayaw ninyo kay Secretary Vince Dizon, tinawag pang political aid, mas political aid si Bongo. Tralala ka mang sigurong abnormal kang pagkababaita ka. Ang pait ng buhay mo, no? Normal lang naman yan, Amy. Huwag ka nang magsatsat-satsat na ipahiya mo yung tao. Hindi siya, he is no engineer, he is an economist, he is a political aid. Gaga ka ba? Si Bongo nga political aid bago naging senador yan. Kaalinga nga talaga, na high blood ang tarugo ko. Naiinis ako sa mga ganyang klaseng mga speculations ganyang klaseng mga pananalita, ganyang klaseng mga pananaw. Hindi ko gusto yung mga ganyang klaseng mga bagay, Dapat ulitin mo yung mga ganyang klase mong mga prinsipyo, Amy. Maya ka naman sa sarili mo, sinadura ka, bulok ang mentalidad mo. Darapal ang pagkabastos mo talaga, no? So kailangan bang engineer ang magiging Department of Public Works and Highways? Ang magiging administrador o ang magmamanage sa Department of Public Works and Highway? Okay naman sana kung ayaw mo siyang maging engineer. But do not ridicule him na he is only an economist. Ikaw, ano ka? Bago ka pumasok sa politika, ano ka? Requirements nga sa BP, requirements nga ang pagiging kawatan para magiging Vice President ng Republika ng Pilipinas. Dahil magnanakaw ang tingin ngayon kay Sara Duterte dahil pusang damakmak niya ng kaso na malversation of funds, di ba?
O andyan pa yung graft and corruption, andyan pa yung plunder. So requirements pala, maging VP ka ng Republika ng Pilipinas, kawatan ka, magnanakaw ka. Ganon. Hindi na sabihin pa ni Arlinga nga na Amy, Mr. Chair, the Secretary Dizon is no engineer. He is an economist and a political aide. Kaya siguro mali-mali, gaga. Ikaw, may tama ba ang mga pinagsasabi mo? Alam mo, sorry for my language pero hindi ko lang kasi nagustuhan yung ganyang klaseng mga pagtrato. No? Humarap ang tao sa inyo. Hindi pa po nangalahating taon ang pagiging DPWH. Sa kanyang pamumuno, sinusubukan niyang ibalik ang tiwala ng taong bayan sa ahensya. Kahit ako nga walang tiwala sa Department of Public Works and Highway. Pero tingnan natin, bigyan natin ng merito yung pagtatrabaho ng tao, yung pag-devote ng tao. Hindi naman lintik ka, bilang tinamo ka, alinganga ka, hindi naman po yan nagpresenta ng sarili niya. Para po, okay, Mr. President, gawin mo akong Department of Public Works and Highways Secretary. No! He is now working through the trust and confidence bestowed upon by the President. Tapos ngayon, gaganon-ganunin mo lang? Alinganga ka pala eh. Napakasapat ng ugali nitong si Amy na ito. O ngayon, alam na ninyo mga kababayan kung anong klaseng ugali ang mayroon. Bratanela, bastos. Di ba? Napakawalang hiya, napakawalang kwenta. Ako bilang ordinaryong tao, aaminin ko na wala ang tiwala ko sa Department of Public Works and Highways. At yan din, alam ko ang pakiramdam ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero naghanap siya ng tao. Pagkatiwalaan man natin o hindi, let's give him a chance to perform. Ngayon, it's your discretion to approve the budget or not to approve the budget. Pinatawag ninyo or nag-appear siya before the bicameral committee, in-explain niya bakit ibalik yung pondo from 6 point something billion hundreds, 6 point something ganon, 600 point something billion, nagiging 5 point something billion na lang. So, iyon ang sa tingin niya, ang uusapan dito, alinganga kang Aimika, logic-wise, presyo. Gets mo? So bakit kailangan mo pang sabihin na mga ganon-ganon? Ha? Kailangan engineer ang magiging magaling na administrator o manager ng DPWH? Kaya marami tayong mga nababasa sa social media na bakit madaming hospital daw sa Pilipinas pinapatakbo ng hindi naman lintik ka, doktor? Meron namang eskwelahan sa buong Pilipinas. Hindi naman graduate ng department ng ano tawag nito, education degree. Wala naman silang doctorate degree, pero nagpapatakbo ng mga magagaling na mga eskwelahan. Katulad po ng eskwelahan na kung saan po ako nagtuturo noon. He is not a graduate of what we call this education. He is a doctor by profession. Huli lang naman tagpakadalubhasa, nagiging honorary causa for the Doctor of Humanity o Doctor of Education. Hindi naman ibig sabihin na kung wala kang degree sa education, hindi ka makakapagpatakbo ng paaralan. Hindi ibig sabihin na ekonomista ka o political aid ka, hindi ka magiging effective na DPWH Secretary o Administrador ng Department of Public Works and Highways. Ha? So ang ginagawa kasi ni Amy, pagpapahiya, kung may galit ka sa kapatid mong sapat ka, iba ipakita mo. So wag mo namang sabihin ng mga tao dyan na ipapahiya mo. So bakit? Diploma ba ang kailangan? Yan ang mentalidad ng alinganga eh. So ngayon, masasabi natin na itong si Amy Tralala, okay? Kung baga, iniiwas niya o inilihis niya ang issue. Alam mo, sa totoo lang, seryoso po ang talakayan sa bicameral. Pataas-taas ka pa ng kilay mo, nakakahiya ka na senadora, bastos ka sa pananaw ng katulad ko na ordinaryong tao. Kung magpapatuloy ka sa ganyan, naku, wala na. Kung ako, si Secretary Vince Dizon, tinapon ko sa iyo sa harapan mo ang mga dokumento.
O, totoo. Kay bastos ka man, bastusin din kita. Kasi yung bicameral conference committee, yan po yung venue na kung saan pakinggan ang bawat sentimiento, naintindihan ninyo? Ang bawat sentimiento ng bawat panig. Gets? So tinatalakay dyan yung mga disagreeing provisions. It has nothing to do with the profession. Saan ka umugot ng lakas ng loob? Pondo ang pinag-uusapan. Logic-wise, may logic ba? Yung you are trying to question the, what we call this, the degree, at the same time, the educational attainment of a particular person you are trying to. Nung hindi humarap si Vince Dizon, nung hindi pa, makinig ka, alinganga ka, nung naging DOTR secretary, itong si Vince Dizon, bakit hindi mo siya kinwestiyon? Di ba? Yung mga iba mong mga kasamahan, pinupuri si Secretary Vince Dizon. Ako sa totoo lang talaga, I am not believing Secretary Dizon 100%. But I believe the wisdom of the President. Who am I to question the wisdom of the President to choose Secretary Vince Dizon to become a DPWH Secretary? I believe the wisdom of the President. I voted off. Naniniwala ako sa dunong ng Pangulong Bongbong Marcos na ang itinilaga niya sa DPWH ay yung taong mag-ayos ng gusot o ng problema ng korupsyon sa ahensya. At nakikita naman natin yan. Naintindihan nyo? Nakikita naman natin yan. Hindi naman pulingid sa kaalaman natin na si Secretary Vince Dizon nagtatrabaho. Pero hindi pwede na bastusin nyo lang ng ganun-ganun. Kung ako sinabihan mo ng ganun, ininsulto din kita sa harapan. Pasalamat ka, may parliamentary courtesy. Bastos ka eh. So pinili mo na ipahiya yung tao, na talakayin sa BICAM, yung profession ng tao, dahil nag-iisip ka pala na dapat ang inilagay ng kapatid mo dyan, engineer. Kaya nga may logic na, mayroong analogy. Hindi lahat ng mga nagpapatakbo ng ospital doktor. Wait lang. Di ba? Hindi lahat ng mga nagpapatakbo. Wait lang ha. Okay? Hindi lahat ng doktor, hindi lahat ng ospital pinapatakbo ng mga doktor. Sapat ka, naintindihan mo? Hindi lahat ng paaralan pinapatakbo ng graduate ng education degree. So hindi lahat. Gets mo?